pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, bagong PNP Chief Raul Bacalzo, itinanggiang alegasyon ng whistleblower na si Sandra Cam na tumatanggap siya ng wedding payola. His name crop up through Boy Mayor. I just do not know kung ano yung sinasabi niya. Iniinalang-ina ng sanggol na itinapon sa trash bag sa eroplano, hawak na ng NBI. Mayor ng San Marcelino, Zambales, inireklamo ng panggagahasa ng isang dalagita. Hindi naman ako guilty. Wala naman akong ginagawang masama sa ating mga kababayan. Isang araw matapos pigilin ng Korte Suprema ang impeachment proceeding laban sa kanya, Ombudsman Mercedes Gutierrez handa raw sa anumang pwedeng mangyari sa may giit na di siya magbibitiw. Bagong panlaban ng DOST sa mga lamok na may dalang dengue, sulyapan. Eiffel Tower sa Paris, binulabog ng bomb threat. 2,000 tao inilikas. At ang homegrown fish spa sa Tondo na pampatanggal stress. Maring itinanggi ng bagong hirang na PNP Chief na si Deputy Director General Raul Bacalzo na tumanggap siya ng wedding payola. Hindi rin daw kilala ni Bacalzo si Sandra Cam, ang whistleblower na nagsabing on the take ang bagong hepe ng PNP nung siya'y provincial director pa lang. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa pagkakatanda ni wedding whistleblower Sandra Cam, sa investigasyon ng Senado sa operasyon ng wedding 5 taon nang nakararaan, lumutang daw ang pangalan ni PNP Chief Raul Bacalzo. Isa raw siya sa mga binanggit ng pinaslang na whistleblower na si Boy Mayor na umano'y tumatanggap ng wedding payola. Ayon kay Cam, Provincial Director pa raw noon si Bacalzo. His name crop up through Boy Mayor. Na ang nagbibigay sa kanya ng wedding payola is Boy Tangkad. Si Boy Tangkad daw ay isang kolektor ng weteng na sa salita ni Cam ay national daw ang hawak na teritoryo. Hindi raw alam ni Cam kung magkano ang payolang tinatanggap umano noon ni Bacalzo. Kung ang gusto raw ni Pangulong Aquino ay ang matuwid na landas para sa lahat sa gobyerno, sana raw pagtuunan nito ng pansin ang mga itinatalaga nito sa pwesto. PNP Chief is a very, dyan ang gagaling yung ng wedding payola. So sana tingnan niya muna kung hindi ba ito involved sa wedding or not. Mariin namang pinabulaanan ng bagong hirang na PNP Chief ang mga alegasyon ni Cam. I don't know Sandra Cam. I have not met her. Babae ba? Babae. Yeah, I have not met her. I just do not know kung ano yung sinasabi niya. Giit ni Bacalzo, madali naman daw makita sa records niya sa PNP ang mga naging assignment niya noon. As Provincial Director ng Nueva Ecija, I was assigned as Director ng Security Guard Agencies and Guards Division. I just do not know kung anong connection ng opisinang yun sa wedding dito sa Krame. Si Archbishop Emeritus Oscar Cruz na may krusada laban sa weteng, handa naman daw bigyan si Bacalzo ng pagkakataong ipakitang kaisa siya sa laban kontra illegal numbers game. Lalo't lumalabas na marami raw pulis ang nasa binubuo nilang listahan ng mga opisyal na di umano'y tumatanggap ng weteng payola. They're generals, they're all generals. But as I said, as you go down the ladder, there are more. If you know the provinces where wedding is thriving, that's it. That is where these police people are assigned. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantala, inireklamo ng 12 anyos na dalagita ng pagkakahasa ang mayor naman ng San Marcelino, Zambales na si Jose Joker Rodriguez. Dabawi ang biktima matapos sundan ng kanyang mismong ina kasama ang mga city social worker at mga pulis. Saksi si Dano Tingkungko. Naharap ngayon ang alkalde ng San Marcelino, Zambales na si Mayor Jose Joker Rodriguez sa reklamong panggagahasa sa 12 anyos na dalagita. Sa sinumpang salaysay ng biktimang si Charis, hindi niya tunay na pangalan, isang alias Jody ang nagbugaw raw sa kanya sa mayor ng San Marcelino. Nitong linggo lang, 12 ng Setyembre, na makipagkita ang dalagita kay Jody, kasama isa pang kaibigan nito. Mula sa Olongapo City, nagtungo raw sila sa San Marcelino.
Customer ang tawag ng dalagita sa alkalde at sa kanyang salaysay ay inaming magkakaroon daw ng bayaran. Pagdating sa rest house umano ng alkalde sa barangay Linusungan sa bayan ng San Marcelino, pinapasok na raw siya ng mayor sa isang silid. Matapos ang pagtatalik ay nagulat na lang daw ang menor de edad na si Charis na makita sa kanyang paglabas sa silid ang kanyang ina, mga kawani ng DSWD at mga pulis. Batay naman sa sinumpang salaysay ng ina ni Charis, alas 4 ng hapon noong linggo ay sinagot niya ang pagtawag ni Jody sa cellphone ng anak, kaugnay sa lakad daw nila ng alas 5 ng hapon. Hindi malinaw kung napagkamala ng ina na si Charis pero gamit ang impormasyong ito, nagsumbong ang ina sa City Social Welfare and Development Office at sinundan ang pag-alis ng bata patungong San Marcelino. Dito ay humingi na sila ng tulong ng pulisya at tuluyang nabawi ang anak. Itinuturing na rape ang insidente dahil menor de edad pa si Charis. Nasa kustodiya ngayon ng CSWD ng Olongapo ang dalagita. Base po doon sa ating medical gun na issue ng ating officer, ay may karahasan na nangyari sa ating plane. Nakita po natin sa bata na talagang gusto niya yung justice na yung Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Rodriguez na hindi na raw muna siya magbibigay ng pahayag lalo't nakahain na sa piskalya ang reklamo. Ipauubayan na lang daw niya sa kanyang mga abogado ang reklamong isinampa laban sa kanya. Mula rito sa Zambales, ako si Dano Tingkong, ang inyong saksi. At sa ibang balita, nasa kustodiya na ng NBI ang hinihinalang ina ng sanggol na iniwan sa trash bag ng isang eroplano. At live mula sa Maynila, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Vicky, wala pang 30 minutong itinagal ni NBI Jet Director Magtanggol Gatula nang duman ito sa headquarters ng NBI pasado alas 10 ngayong gabi. At batay sa impormasyon na nakuha natin mula sa isang source, ito ay para kausapin ang ina ng sanggol na natagpuan sa trash bin sa eroplano ng Gulf Air nitong linggo. Bagamat hawak na ng NBI ang pinaniniwalaang ina ng kapapanganak na sanggol, ay ayaw pa rin kumpirmahin ng ehensya kung naririto na nga ba sa kanilang tanggapan ng babae. Gayunman ayon sa NBI, pahirapan daw ang pangungumbinse sa babae na sumama sa mga tauhan ng NBI kanina. Nang pumayag, idinaan muna siya sa isang ospital sa Tuguegarao para ma-check up bago tuluyang dinala dito sa NBI headquarters sa Maynila. Tinitingnan din natin yung human side niya. Natukso, ginahasa. Pinaniniwalaang sa eroplano ng Gulf Air mismo iniluwalang sanggol nitong linggo. Sa pahayag ng Gulf Air, sinabi ng airline company na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad para matukoy ang tunay na ina ng sanggol. Prioridad daw nila ang kapakanan ng sanggol at ng kanyang ina. Katunayan, nangongolekta na raw ang kanilang mga tauhan sa Maynila ng pambili ng damit at iba pang gamit ng sanggol. Vicky, ayon sa NBI, posibleng maharap sa reklamong abandonment of minor, violation ng PD 7610 o Violence Against Women and Children Act at maging frustrated infanticide itong ina ng itinapon na sanggol. Live mula rito sa Maynila, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Sa kabila ng pagpigil ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban sa kanya, handa raw si Ombudsman Mercedes Gutierrez kahit saan man humantong ang reklamo. Gayunman, iginit niyang hindi raw siya magbibitiw. Saksi si Ruth Cabal. Oo naman, dahil hindi naman ako guilty. Wala naman akong ginagawang masama sa ating mga kababayan. Asad na ako sa lahat ng bagay na pwede mangyari. Ito ang matapang na pahayag ni Ombudsman Mercedes Gutierrez isang araw matapos magpalabas ng status quo ante-order ang Korte Suprema. Pansamantalang pinahinto ng kautosang yan ang pag-usad ng impeachment proceedings sa Kamara na inihain laban sa Ombudsman. Kinikilala naman daw ni Gutierrez ang kapangyarihan ng Kamara na magsimula ng impeachment. Pero may mga issue raw na nais niyang maresolba muna ng Korte Suprema. Giit pa ni Gutierrez, handa raw siya sakaling magkaroon muna ng oral arguments tungkol sa kanyang motion o kahit pa matuloy na ang impeachment laban sa kanya. Gayunman, wala raw siyang planong magbitiw sa pwesto. No, because I'm innocent. Pero tulad ni Gutierrez, nagmamatigas din ang House Justice Committee. I stand here to beg the Honorable Supreme Court, pray if I may, that they please back off a little. Plano ngayon ng komite na ituloy ang pagtalakay sa impeachment complaints laban sa Ombudsman. With respect to status quo ante-order, talagang hindi ko talaga maintindihan, no? Why there's a status quo ante-order sa buong proceeding ng House of Representatives na talagang exclusively power yon ng Committee on Justice.
Gayunman, mismong si House Speaker Feliciano Belmonte sinabing susunod ang mababang kapulungan sa utos ng kataas-taasang hukuman. Yan ay kahit pa sa tingin mismo ni Belmonte ay tila pangingialam na rin ito ng korte sa constitutional mandate ng Kamara na magsimula ng impeachment proceedings. Balak namang magsampa ng urgent motion to intervene ang Akbayan Party List na siyang nag-file ng unang reklamo para ikatwirang hindi dapat pigilan ito. Hihintayin daw muna ng Korte Suprema ang comment ng mga respondent pero nagbabala na rin ito. Failure to comply with the lawful orders of the court can result to a contempt of court. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. At sa ating ulat panahon, bagamat malayo pa sa bansa ang Bagyong Inday, magdudulot pa rin ito ng mga pagulan, pati na sa Metro Manila. At live mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James! Yes, Vicky, ayon nga sa Pag-asa ay malita daw ang tsansa na tumama pa sa lupa ang Bagyong Inday. Gayunman, posible raw na lumakas pa ito habang tinatahak nito ang direksyon patungo extreme northern Luzon. Huling namata ng Bagyong Inday sa layong 530 kilometers east ng Pasco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km kada oras at bugsong umaabot sa 80 km kada oras. Kumikilos ang bagyo sa 17 km kada oras at tinatakan direksyong Hilagang Kanluran. Ayon sa Pag-asa, maliit daw ang tsansang tumama pa sa lupa ang bagyo habang tinatahak nito ang direksyon patungong extreme northern Luzon. Gayunman, may posibilidad pa rin lumakas ang bagyo. Aniwan mo pag yung nasa karagatan pang bagyo at at a considerable distance may kalayuan pangapo sa landmass ng any country, posible po itong lumakas or mag-intensify probably within the next 12 to 24 hours. Bagamat wala pa nakataas sa public storm warning signal sa bansa, magdadala pa rin ang pag-ulan sa Kalakam, Maynila ang Bagyong Inday dahil nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone. Kaninang hapon, nagkaroon ng biglang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nagdulot ito ng bahagyang pagbaha at pagsisikip sa daloy ng trapiko. Vicky, inabisuhan na nga ng Pag-asa ang ating mga kabayan, dala na rin ang mga biglang pagbuhos na ulan tuwing hapon na manatili na lamang sa kalamatahan kung hindi nila talaga kailangan lumabas ng bahay o hindi kayo magdala ng payong o magsuot ng jacket yung lalabas sila ng bahay at iba yung pag-iingat naman para sa ating mga kababayan na nakatira sa mga landslide prone areas. Live mula sa Pag-asa, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At dahil sa pagdami ng mga kaso ng dengue ngayong panahon ng tag-ulan, may bagong panlaban ng Department of Science and Technology. Kung ano ito, alamin sa report na saksing si JP Soriano. Ito ang isa sa mga bagong panlaban ng gobyerno sa mga lamok na may dalang nakamamatay na dengue, ang ovicidal trap system. Isa itong larva trap na nakakaakit daw sa mga babaeng lamok na mangitog sa mga itim na lalagyang kanilang inilagay. Meron attractant nito, it attracts the mosquito to lay its eggs. At the same time, pag naglay na ng egg, mamamatay yung egg or yung larva. Base sa mga isinagawang test ng DOST, halos 100% epektibo raw ang kanilang nagawang solusyon. Kusa raw kasing iniiwasan ng mga babaeng lamok ang mga itim na lalagyang may tubig na walang halong ovicidal solution. Dito maglelay yung lamok because of the attractant, hindi na sa iba. It takes mga 6 to 7 days from egg to adult mosquito. So hindi na natin, yung purpose ng larvicidal na ito, hindi na magiging adult mosquito, mamamatay na siya. Pinag-aaralan na ngayon ng DOST kung maaaring ilagay sa merkado ang pamatay lamok na solusyong ito. Sa isang linggo, inaasahang magkakaroon ng field test ang DOST sa iba't ibang lugar kung saan maraming dengue para masubok ang kakayanan ng bagong teknolohiyang ito. At para iwas usok na sa mga komunidad na pinagdarausan ng fogging operations, ito't silipin ng smokeless fog machine kontra dengue. At sa halip na krudo, tubig ang ikinakarga sa makinang ito. Kino-convert po niya yung tubig, sumasama siya. Pagsama niya sama sa tubig, doon sasama yung ating insecticide na para pumatay ng lamok. Approved sa DOH ang smokeless fog machine dahil mas mainam daw ito sa kalusugan at kalikasan. Gayunman, muling paalala ng kagawaran, dapat ay mag-fogging operations lang sa isang lugar na kumpirmadong may mataas na insidente ng dengue. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Forensic finding ukol sa Manila bus hostage taking, pinarerepaso na sa forensic expert na si Dr. Raquel Fortun.
Dating Presidential Advisor Jesus Dureza, sinuhulan daw para palusutin ang mga ampatwan sa Maguindanao Massacre. At silipin ang sariling fish spa sa bakuran ng isang taga-Tondo, Maynila. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.